Noong nakaraang tag-init, inasahan ng marami na masasakop na ng Russia ang lungsod-kuta ng Ukraine na Pokrovsk. Inaasahang babagsak ang mahalagang sentrong logistical dahil sa 110,000 sundalong ipinadala ni Vladimir Putin. Isang opensiba na magdudulot ng pagbagsak ng Ukraine, mapupunta sa Russia ang Pokrovsk at susunod ang ibang bahagi ng Donetsk. Papatapos na ang Setyembre at nananatili pa rin ang Pokrovsk. Masama na para sa Russia, pero mas malala ang patuloy na bawas ng sundalo sa istasyon malapit sa Pokrovsk. Naipit ng Ukraine ang libu-libong sundalong Ruso sa kill zone sa Pokrovsk na walang takas. Setyembre 25 iniulat ng Euromaidan Press na naipit sa cauldron ang mga sundalong Ruso sa Pokrovsk. Dahil dito, libu-libong sundalo ni Putin ang naputol sa pangunahing puwersa ng Russia sa Pokrovsk. Nagawang makumpleto ng Ukraine ang pag-ikot na ito sa pamamagitan ng pagputol sa isang umbok ng Russia dahil sa kombinasyon ng mga operasyong lupa at matalinong paggamit ng mga grupo ng drone. Binabawi ng una ang teritoryo mula sa naipit na sundalong Ruso na lalo silang napapalalim sa kuluan. Tungkol naman sa huli, lumilikha sila ng mga kill zone na kailangang daanan ng sinumang naipit na sundalo kung umaasa silang makatakas mula sa kuluan. Kagaya ng inaasahan, iilan lang sa mga sundalo ng Rusya ang nakakaligtas sa halos suicidal na pagtakas. Nagsisimula ang kwento sa sektor ng Dobropilya sa labas ng Pokrovsk. Malakas ang pag-atake ng mga puwersa ng Ukranya sa sektor na ito, ayon sa ulat ng Euromaidan Press. Pinupunit ng sundalong Ukranya ang opensiba ng Rusya bago maisara ng mga Ruso ang mga puwang. Kaya napipilitang gumalaw ang tropa ni Putin sa magkakahiwalay na grupo. Dahil dito, nabuo ang isang malaking bulsa ng mga puwersang Ruso. Ngayon, ang grupo ay nagtatanggol laban sa daan-daang drone ng Ukranya at mga operatiba sa lupa na bumitag sa mga sundalong Ruso sa tinatawag na kaldero. Ipinahayag ni Pangulong Volodymyr Zelensky ng Ukranya ang tagumpay ng Operasyong Dobropilya noong Setyembre 11. Tatalakayin pa natin ng mas detalyado ang mga pahayag ni Zelensky mamaya sa video. Sa ngayon, sapat nang malaman iyon. Ayon sa The Guardian, sinabi ng Pangulo ng Ukranya na nabawi ng kanilang puwersa ang 160 kilometro kuwadrado ng lupa sa labas ng Dobropilya. Tinawag itong mahalagang tagumpay ni Zelensky. Hindi pa nagkokomento ang Russia tungkol sa nangyayari sa Dobropilya, gaya ng dati tuwing natatalo sila sa labanan. Mas pinipili nilang balewalain ang sitwasyon at umasa na di mapapansin ang kabiguan ng Russia kaysa aminin na unti-unti na nilang nawawala ang mga teritoryong nakuha sa nabigong tag-init na opensiba. Nauubos na ang oras ng mga sundalong Ruso sa Dobropilya, ayon sa Euromaidan Press. At may problema rin ang ibang sundalong Ruso. Sa Pankivka, isang baryo na matatagpuan sa sektor ng Dobropilya, sinusubukan ngunit nabibigo ang mga puwersa ni Putin na pigilan ang pag-usad ng mga Ukrainyano. Sumusulong patimog ang tropa ng Ukraine kaya umatras ang mga puwersang Ruso, ayon sa Euromaidan Press. Napaka-epektibo ng pagsulong ng Ukraine sa direksyong ito, kaya't nagresulta na ito sa paglaya mismo ng Pankivka. Ayon sa Kiev Independent noong Setyembre 15, napalaya ng Azov Corps ng Ukraine ang buong baryo mula sa puwersa ng Russia. Simula kalagitnaan ng Agosto, nag-ooperate ang Azov Corps sa Pokrovsk at nagkaroon ito ng mahalagang papel sa pagputol ng isang Russian salient na nagbanta na pasukin ang lungsod na tinarget ni Putin buong tag-init. Ang Pokrovsk, bagaman pinagtatalunan, ay nananatiling matatag sa ilalim ng kontrol ng Ukraine at naging basehan kung saan muling itinoon ng Azov Corps ang kanilang pagsisikap sa pagbawi ng mga maliliit na pamayanan sa paligid ng lungsod na nais gamitin ng Russia para sa isang pag-atake mula sa iba't ibang direksyon. Isa ang Pankivka sa mga pamayanang iyon. Ibinahagi ng Azov Corps ang tagumpay nila sa post sa Facebook. Patuloy na nililinis ng Defense Forces ng Ukraine sa Isaset Corp ng National Guard of Ukraine Azov ang mga teritoryo sa Dobropil. Dahil sa magkakaugnay na aksyon ng mga unit, nalinis sa kalaban ang Pankivka at mga kalapit na lugar. Nagkontra-atake ang Russia matapos makuha ang Pankivka, ayon sa Euromaidan Press. Pero mahina ito. Sobrang hina na lalo nitong ipinapakita kung gaano kahirap ang dinaranas ng mga puwersa ng Russia. Sa Pokrovsk, 4 na infantry units at isang marine regiment lang ang ginamit ng Russia para bawiin ang baryo mula sa Ukraine. Gayunpaman, marami sa mga sundalo nito ay hindi man lang nakarating sa Pankivka. Maraming namatay dahil ginamit ng Ukraine ang preemptive strike laban sa mga sundalong Russian habang nagmamartsa. Makikita sa YouTube ng RFU News ang buong kwento. Sa isang pagkakataon, sinubukan ng Russia na magpadala ng 10 sundalo sa direksyon ng Pankivka na malamang isa sa 4 na unit ng infantry
na dapat magsagawa ng sabayang pag-atake laban sa baryo. Hindi nakarating ang 10 sundalong iyon. Ang parehong drone swarm na sumilo sa mga sundalo sa Dobropilya Cauldron ay tumama rin sa 10 mandirigma papuntang Pankivka. Madugong labanan ang sumunod. Mabilis na nilipol ng mga drone ng Ukraina ang maliit na unit ng Ruso, kaya halos wala silang pagkakataong sumuko. Pagkatapos, 9 sa 10 Ruso ang namatay. Isa lang ang nakaligtas sa drone attack, sapat nang itaas ang puting bandila at sumuko sa mga tagapagtanggol ng Ukraina. Iyan ang pangunahing kwento ng kontra-opensiba ng Rusya sa Pankivka. Sa isa pang video mula RFU News, makikita ang pagtatangka ng grupong Ruso na nakamotorsiklo na makalusot sa mga drone ng Ukraina. Nakakatawa, ayon sa Business Insider noong Mayo, gumagamit na ang Rusya ng motorsiklo sa unahan ng mga tangke at armored vehicle sa maliliit na opensiba dahil sa mga drone ng Ukraina. Kinukuwote ng ulat ang Institute for the Study of War na nagsasabing ginagamit ng Rusya ang motorsiklo bilang pag-aangkop, bilang tugon sa malawakang pag-atake ng mga drone ng Ukraina laban sa mga armored vehicle ng Rusya at sa hindi na kayang pagkalugi ng mga armored vehicle na naranasan ng mga puwersa ng Rusya noong huling bahagi ng 2023 at 2024. Nakakatawa kasi inaasahan na mas magaling umiwas sa drone ang mga sundalong Ruso sa motorsiklo kaysa sa mas mabibigat na unit na mekanisado. Pinatunayan ng Ukraina na mali iyon. Dahil lantad sa motorsiklo, halos kasing daliring mapatumba ang mga sundalong Ruso, gaya ng 10 na nabanggit. Sabi ng Euromaidan Press, hindi nakarating sa Pankivka ang mga umaatake na nakamotorsiklo. Nasabat at nawasak ito bago pa man makarating sa baryo. Ibig sabihin hindi rin ito nakapasok sa Dobropilya Cauldron para tumulong sa mga sundalong Ruso na paligiran na ng mga tagapagtanggol ng Ukraine. Ipinapakita nito ang katalinuhan ng estratehiya ng Ukraine sa Dobropilya. Hindi lang ito simpleng cauldron na pinagtataguan ng mga Ruso. Umaasa silang kusang aalis ang Ukraine. Alam din ng mga puwersang Ukrainian na lumikha ng cauldron na magkakaroon ng mga pag-atake mula sa labas. At ipinagtatanggol na nila laban sa mga pag-ataking iyon bago pa man magkaroon ng pagkakataon na mabasag ang linya ng Ukrainian. Walang magiging puwang sa cauldron. Masyadong mahina ang mga pag-atake ng Russia. At ang Ukraine, malamang dahil sa napakarami nitong drone, ay alam kung anong mga galaw ang sinusubukan ng Russia. Halos kasabay ng pagsisimula ng mga galaw ng Russia, agad tumutugon ang Ukraine, malakas at mabilis itong umatake. Ang suportang dapat dumating para sa mga naipit sa Dobropilya ay agad napipigilan bago pa ito maging positibo para sa Russia. Muling nabigo ang Russia na suportahan ang nahihirapan nilang tropa nang subukan nilang magpadala ng supply van sa Pankivka. Hindi nagtagal ang van na iyon. Tulad ng nangyari sa mga tropang naka-motorsiklo at sa unit ng 10 inabutan ng Ukraine, ang van habang ito ay nasa daan. Inilahad ng Euromaidan Press ang mga sumunod na pangyayari. Tinamaan ang supply van. Sumabog ito at naging fireball, kasama ang mga bala, armas at supply. Hindi lang sundalo at driver ng van ang nawala sa Russia sa pag-ataking ito. Pati supply nila nadamay rin, gaya ng nabanggit natin kanina. Dahil sa kakulangan ng suporta para sa mga tropang Ruso na kasalukuyang naipit sa Dobropilya Cauldron, sinusubukan ng Russia na magpadala ng mga supply sa mga tropang iyon, lalo na sa mga puwersang inaasahang gaganti ng atake sa Pankivka. Patuloy sinusubukan ng Russia magpadala ng supply kahit parang hindi seryoso, pero wala pa ring bagong supply na dumarating. Kaya ang mga sundalong naipit sa Cauldron ay nakita nilang unti-unting nababawasan ang kanilang bilang, habang ang mga supply na kailangan nila para mabuhay at ipagtanggol ang kanilang sarili ay unti-unting naglalaho. Naipit ng Ukraine ang mga sundalo. Hindi sila makatakas. Ang estratehiya ng Ukraine, kasabay ng nakasanayan ng Russia na hindi payagan ang ilan sa kanilang mga sundalo na posibleng makaiwas sa labanan, na umatras. Tinawag ito ng Euromaidan Press na nakamamatay na gray zone, na lumalala pa lalo kapag tiningnan ang direksyon ng Dobropilya. Ang tinatawag nating cauldron ay ang pangatlo na nabuo sa sektor nitong mga nakaraang linggo. May dalawa pa, parehong ginawa ng mga Ukrainian sa parehong paraan, sa pamamagitan ng pagsasara ng puwang na sinamantala ng mga sundalong Ruso para palibutan ang mga iyon, at pagkatapos ay paggamit ng mga drone para matiyak na walang makakatakas. Ang maliit na lupang nasa pagitan ng Rezina at Bojkivka ay perpektong halimbawa.
Ginawa ng mga drone ng Ukraine ang pirasong lupa na ito bilang isa sa mga nakamamatay na gray zone. Binibigyang diin ng Euromaidan Press. Bawat pulgada ng pirasong lupa na ito ay binabantayan ng mga drone. Kapag sinubukan ng isang sundalong Ruso na gumawa ng kahit anong galaw, agad silang natutukoy. Minomonitor ng mga drone, kaya napipilitang umatras o mapuksa ang mga Ruso. Habang nangyayari ito, binabantayan din ng mga drone ang mga paparating na reinforcements at mga convoy ng supply. At sinisira rin nila ang mga ito para gawing parang no man's land ang lugar. Hepe ng staff ng Azov Corps ang pinakamainam magpaliwanag sa ginagawa ng Ukraine sa Dobropilya ngayon. Noong Setyembre 25, naglabas ang Times ng panayam kay Teniente Coronel Lemko na tingin namin ay alias lang. Ipinakita ni Lemko ang malaking digital na mapa ng sitwasyon sa Pokrovsk sa real time bago ipaliwanag ito sa mga reporter ng Times. Dito at dito pinutol namin sila. Taktikal silang napalibutan, ayon kay Lemko, habang itinuturo ang 3 kalderetang nagawa ng Ukraine sa Dobropilya. Baka abutin sila ng 1 buwan bago mamatay, sumuko o umatras. Kami ay 40,000 laban sa mahigit 10,000 Ruso. Nanalo kami gamit ang maneuver defense at mabilis, dekalidad na desisyon, isang kawili-wiling punto na dapat banggitin. Sa simula ng video, sinabi naming nagtipon si Putin ng 110,000 sundalo para sa summer offensive sa Pokrovsk. Makikita dito ang estilo ng mga Ruso. Targetin ang mas mataas na bilang kaysa Ukraine. Dahil mas marami silang sundalo, kaya ng Russia tiisin ang libo-libong kaswalti at magpadala pa rin ng tropa sa Metersots para pahinain ang morale ng Ukraine at maubos ang kanilang bala. Ang pakikipaglaban ng Ukraine sa ganitong uri ng opensiba ng harapan ay nagreresulta sa libo-libong kaswalti sa panig ng Russia, ngunit napapaboran din nito si Putin. Hindi iniintindi ng leader ng Russia kahit ilan pang sundalo ang mamatay, basta bumagsak ang depensa ng Ukraine. Ang ginawa ng Azov Corps ay nakahanap sila ng paraan para mahiwalay ang mga grupo ng sundalo ng Russia upang madali silang mapatumba. Habang wala pang supply at dagdag puwersa, taktika ang laban sa maraming tao. Kung Dobropilya ang basehan, lamang ang taktika ng Ukraine. Sabi ni Lemko, nagsimula ang mga taktikang ito nang dumating ang Azov Corps at nag-ayos ng mga tropa ng Ukraine na dati ay magulo. Hindi alam kung nasaan ang mga posisyon natin o kalaban. Wala ring second or third line ng depensa, ayon kay Lemko. Noong unang linggo, kinokolekta namin ang lahat ng impormasyon tungkol sa labanan para magkaroon ng malinaw na larawan ng sitwasyon. Ang impormasyon ang susi sa tagumpay laban sa mas maraming sundalo ng Russia sa Pokrovsk. Ilang araw matapos dumating ang Azov Corps, nagsimulang magkontra-atake ang Ukraine mula sa pagkalugi ng teritoryo. Ngayon, ramdam na natin ang epekto ng kanilang mga taktika habang patuloy ang pagbawi ng mga teritoryo ngayong Setyembre at ang paraan ng Russia na gumamit ng lakas tao para punan ang kakulangan sa tactical na NAS ay bumagsak. Mukhang masama ang lagay ng mga sundalong naipit sa cauldron ng Ukraine. Nilinaw ni Lemko na ang tanging opsyon ng mga sundalo ay sumuko o mamatay. Ayon sa Euromaidan Press, binanggit si Colonel Valentin Manko, pinuno ng assault troops ng Ukraine. Kinumpirma ng command na naputulan na ng suporta ang mga sundalong Ruso sa Dobropilya cauldrons. 3 linggo nang tuloy-tuloy ang paglipad ng mga drone sa itaas, na lumilikha ng mga mapanganganib na gray zones. Hinihigpitan ng Ukraine ang mga bilog sa paligid ng mga sundalong Ruso, kaya nababawasan ang kanilang daan ng pagtakas. Dahil sa nabawasang daan, nagiging posible ang pagpasok ng artilleriya sa labanan. Lahat ng daan papasok at palabas ng mga kaldero ay binabantayan ng malalakas na pampasabog, kaya halos imposibleng makapasok o makalabas ng di namamalayan ng Ukraine. Para sa mga sundalong naipit sa mga kaldero, mahaba na ang 3 linggo. Gaano pa katagal bago tuluyang mawalan ng pag-asa ang mga tropang iyon? Malapit na silang maubusan ng pagkain at medikal na supply. Gaya ng sabi ni Lemko, ang tanging mga pagpipilian na lang nila ay mamatay, sumuko, o umatras. At marami na rin kamatayan ang nasaksihan ng mga naipit na sundalong ito. Mas maaga sa video, sinabi naming re-repasuhin ang mga datos ni Pangulong Zelensky tungkol sa Dobropilya at buong Pokrovsk region. Noong Setyembre, 19 kinumpirma ng Army Technology ang pahayag ni Zelensky na napalaya ng Ukraine ang 160 km sa mga rehiyon ng Dobropilya at Pokrovsk. Dagdag pa nito,
Mula nang ilunsad ng Russia ang kanilang kontra-opensiba, pagdating ng Azov Corps, umabot na sa humigit kumulang 2,000 at 500 ang naging casualty ng Russia sa Pokrovsk area pa lamang. Sa 2,000 at 500 na casualty na iyon, 1,000 at 300 sundalong Ruso ang napatay. Matindi ang labanan, sabi ni Zelensky, pero malaki ang pinsala natin sa mga Ruso. Ibinahagi ni Zelensky ang mga salitang ito at bilang sa isang simbolikong pagbisita sa Dobropilya. Ayon sa Euromaidan Press, nakipagkita si Zelensky sa mga sundalo, nagbigay ng parangal at tumanggap ng ulat. Ibinunyag din niya na ang Ukraine ay nakapaglinis pa ng 170 kilometro kwadrado bukod pa sa 160 kilometro kwadrado na napalaya na nila. Ang malinis ay hindi nangangahulugang napalaya sa kontekstong ito, kaya may kailangan pang gawin ang Ukraine upang pagtibayin ang mga posibleng tagumpay na ito. Ayon kay Zelensky, napalaya ng puwersa ng Ukraine ang 7 pamayanan at nilinis ang 9 sa Pokrovsk mula kalagitnaan ng Agosto. Habang lalong naipit ang mga tropang Ruso sa kaldero ng Ukraine, posibleng tumaas pa ang mga bilang na ito. Ayon sa Euromaidan Press, dahil sa kakulangan sa bala, naputol na lohistika at nauubos na reserba, hindi mapanatili ng mga unit ng Russia ang kanilang mga posisyon. Dahil dito, mas maraming teritoryo ang nababawi ng Ukraine at mas maraming grupong sundalong Ruso ang naiiwan at namamatay. Dito tayo hahantong sa tanong, ano ang susunod para sa Pokrovsk? Malinaw na nabigo ang Russia sa kanilang opensiba ngayong tag-init dahil nananatili pa rin ang Pokrovsk. Habang lumalalim ang taglaga, unti-unting nababawi ang mga tagumpay ng Russia sa paligid ng lungsod na ito. Estratehiya ng Russia ang palibutan ang Pokrovsk sa pamamagitan ng pagsakop sa mga kalapit na pamayanan, kabilang ang Dobropilya. Ngayon, napapalibutan ang mga tropa ng Russia sa halip na sila ang umatake mula sa iba't ibang direksyon. Hindi ibig sabihin na susuko ang Russia sa Pokrovsk. Ayon sa Ukraine Inform noong Setyembre, 15 di umano'y nagpadala ang Russia ng elite units para baguhin ang laban sa Pokrovsk. Kasama rito ang ika-40 at ika-155 Marine Brigades ng Russia, ilan sa kanilang Airborne Assault Brigades, at ang ika-70 Motorized Rifle Regiment. Ipinapakita nitong balak ng Russia na mag-opensiba ngayong taglagas, pero tila hindi pa ito nagtatagumpay. Pinagdedebatehan pa kung gaano kaepektibo ang sinasabing opensiba na ito. Ayon sa Ukraine Inform, karaniwan ng ginagawa ng Russia ang pag-anunsyo ng tila pinakamalakas nilang opensiba tuwing tagsibol at taglagas, ngunit kakaunti lang ang tagumpay. At tungkol naman sa mga elite na unit, kailangan nating pagdudahan kung gaano nga ba ka-elite ang mga may sakit at mahihinang sundalong ipinapadala ni Putin sa Pokrovsk. Noong Setyembre, 19 iniulat ng Telegraph na tropa lang, hindi pinaka-elite na sundalo ang ipinadala ng Russia sa Pokrovsk. Pinahihirapan ng mga sakit na mula hepatitis hanggang human immunodeficiency virus. Ang mga sundalo ay pinaghiwa-hiwalay at pinagsuot ng armband bilang tanda ng kanilang sakit. Paano magiging kapaki-pakinabang ang mga sundalong ito sa labanan kung limitado ang kanilang access sa gamot? Mukhang sumali na ang mga unit na may impeksyon sa mga tangkang pagsalakay sa timog at timog kanluran ng Pokrovsk. Ipinapakita ng ganitong balita ang tunay na layunin ng 110,000 sundalong ipinadala ni Putin sa Pokrovsk. Oo, marami sila, pero ilan kaya sa 110,000 ang may sakit, sugatan o di na bagay sa labanan? Ipinapakita lang nito na si Putin ay kasing bagsik pa rin. Halos tiyak na mamamatay ang mga may sakit na sundalong ito. Para kay Putin, parang pambala sa kanyon lang sila. May mas magagaling na tropa ang Rusya na naipit sa Dobropilya at tila wala silang magawa. Habang nahihirapan ang Rusya sa Pokrovsk, hindi rin ito pinalad sa sarili nitong teritoryo. Nagiging bangungot para sa Rusya ang long-range drone ng Ukraine habang patuloy na nasusunog ang mga oil refinery nito. Naranasan ni Putin ang 1 linggo ng matinding pag-atake ng Ukraine na humina ang Rusya. Alamin pa ang iba sa aming video at huwag kalimutang mag-subscribe sa The Military Show para sa karagdagang komentaryo tungkol sa mga pinakabagong kaganapan sa Pokrovsk. At maraming salamat, gaya ng dati, sa panonood.